junior eh. Kaya hindi na pastor namin ah. Correction po, 31 na po ako. Kaka-31 ko lang po noong April 20. So, akala ko pangatlo ako, pangalawa pa lang. So, ayun po. Kanina po is nalaman natin yung ano ba yung Holy Spirit sa buhay natin. No? So, ano ba ang aking Holy Spirit? Ngayon naman is, yung topic po natin is receive the promise and dwelling gifts and fruit of the Holy Spirit. So, yung team po is binigyan ko po ng the importance of Holy Spirit and each gift and fruit to every believers. No? So, yung text po natin is matatagpuan sa Luke chapter 24 verse 49, Acts chapter 2 verse 1 to 4, then 1 Corinthians 12, 1, 4 to 11, then Galatians 5, 22 to 23. So, bago po ako mag-proceed sa ating topic, tayo po ay manalangin. Samahan po ako nyo sa aking panalangin. Hallelujah. Aming Diyos, Diyos ng dakila, muli kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami binigyan mo ng opportunity and privilege na maranasan at ma-feel ang iyong Holy Spirit, O Lord. Lord, we continue to praise you and worship you sa araw nito. And Lord, patuloy ba akong itago sa iyong likuran na tanging salita mo lamang ang lumabas sa aking mga bibig, O Lord. And sa aming mapag-aaralan about promise and your gift and the Holy Spirit, at the end of this day, we continue to desire na itong mga aming napag-aralan is patuloy na manahan sa aming mga buhay. At higit sa lahat, yung mag-multiply at ma-share namin sa aming mga kapwa. In Jesus' name we pray, Amen. So, yan. So, next please. And so, sabi sa Luke chapter 24 verse 49, sabi dito, ito po yung time na ang Panginoong Jesucristo ay aakyat na sa langit, no? Sabi dito, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. But you are to stay in the city until you are clothed with the power from on high. No? So, ito po yung huling instruction ng Panginoon sa kanyang 12 disciple. No? So, ano ba yung instruction ng ating Panginoon sa ating disciple? Sabi dito, ang huling instruction niya ay stay or wait. So, next. So, yun yung mag-stay, no? Di ba, pag may nangakong tao sa'yo, di ba, binibigay niya ba to lahat? Agad-agad? Di ba, hindi? So, binibigay niya ng, sabi niya, huwag kang mag-alala, ibibigay ko to sa'yo sa tamang panahon. So, ganun din ang ating Panginoon, no? Sabi doon, sa verse na ating pinasa, hindi niya sinabi sa kanyang disciple kung kailan niya ibibigay o ipapadala ang Holy Spirit. Pero sabi ng Panginoon is, we must wait until the Holy Spirit comes. Sabi dito, stay in the city until you are clothed with the power from on high. So, jump po tayo sa Acts chapter 2 verse 40. So, next na. Yeah. So, sabi sa Acts chapter 2 verse 40, when the day Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly a noise like a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3, and tongues that looked like fire appeared to them, distributing themselves, and a tongue rested on each one of them. And they are all filled with the Holy Spirit, and began to speak with different tongues. And the Spirit was given the ability to speak out. And so, balik tayo sa... During Old Testament, yung Pentecost ay way ng pagbibigay ng Jewish ng kanilang mga harvest gifts sa temple. No? Pero during New Testament, nagbago na. Instead na tayo yung magbibigay ng gift sa ating Panginoon,
Diyos na yung nagbigay. So ano yung bang binigay ng ating Panginoon? Walang iba kundi yung Holy Spirit, no? Ayan. So, sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, merong apat na event tayo makikita dito. So, una is the disciple was unified with purpose, no? Sa verse 1, makikita natin, or mababasa natin, that they were all together in one place. So, lahat po sila doon ay nagtipon-tipon. Then, para antayin yung Holy Spirit, no? So, bago pa dumating yung day of Pentecost, is, sabi doon is, 50 days daw silang nag-antay. So, grabe, no? So, yung mga disciple daw is 50 days. So, kasi kung hindi nila inantay yung Holy Spirit, is hindi nila malalakaran or hindi nila mapufulfill yung Great Commission, no? Then, pangalawa is the Holy Spirit came like a wind. So, makikita natin to sa verse 2. Sabi daw dito, one of the characteristic ng Holy Spirit is wind. So, wind means give life. So, basahin natin yung John chapter 3, verse 6, 1 to 8, no? So, para malaman natin yung characteristic ng Holy Spirit as a wind. So, ayan. Sa verse 6, sabi dito, sabi ni Jesus, human can produce only human life, but the Holy Spirit gives birth to the spiritual life. Verse 7, so don't surprise when I say to you, you must be born again. The wind blows whenever it wants, just as you can hear the wind, but can't tell where it comes from or where it is going. You can explain how the people are born of the Spirit. Ayan, no? So, sabi dito, the Holy Spirit came like a wind, or wind gives life, no? So, isa sa mga characteristic ng Holy Spirit is magbigay ng buhay. Diba? Nung time na ang ating 12 disciple is nandun sa upper room, inaantay nila yung Holy Spirit. So, sila po ay nagtipon-tipon doon. So, sila po ay almost 120 people, including na yung 12 disciple. So, habang sila ay nag-aantay, yung hangin daw, yung Holy Spirit daw came like a rushing wind, no? Then, tumigil lang yun doon sa lugar na yun, and it gives life. So, yun yung unang pagbabaptize na na-record sa Biblia ng Holy Spirit, no? Then, pangatlong event na makikita natin sa Acts chapter 2 is Holy Spirit came like a fire. So, alam naman natin na ang fire, ano ba yung characteristic ng fire? It gives light, it gives protection, higit sa lahat, it refines our soul. Diba? Pag yung diamond, mas lalo siyang kikinang when it refines to fire, or yung gold, no? So, Holy Spirit came like a fire, no? Then, sa verse na to, sa verse 3 is makikita din natin na yung Holy Spirit daw, it came from form of a tongue, na sabi doon sa verse 3, and tongues look like a fire appeared to them, distributing themselves, and a tongue rested on each one of them. So, yung Holy Spirit daw is naging rested na sa bawat isa. Kumbaga, ananahan na sa lahat ng tao or disciple ng Panginoon nang nasa upper room, no? So, kumbaga, yun yung unang natala na bilang baptism sa Holy Spirit, no? So, mamaya, mas papaliwanag pa ni Bishop yung baptism of the Holy Spirit. Then, pang-apat is the Holy Spirit dwelt to the disciple or believer. So, sa verse 4, alam naman natin na
sa scene na to is yung mga disciple is nagsalita ng iba't ibang wika, no? So, dito, yung disciple, yung Holy Spirit na is dwell sa mga disciple, no? So, receiving promise, without the Holy Spirit empowerment, they would not be able to carry the Great Commission. Ayan. So, without the Holy Spirit daw, is hindi daw makikerry ng disciple yung Great Commission, no? So, pwede silang matalo ng persecution. Alam naman natin nun na during that time, yung persecution talaga ay sobrang brutal, no? Especially yung mga believer is pinapatay, no? So, without the Holy Spirit, hindi nila ito kayang mapagtatagumpayan, no? With the Holy Spirit, syempre, with the Holy Spirit empowerment, para hindi lang during yung mga 12 disciple, kundi, or yung 120 na unang nabasbasan ng banal na Espiritu, kundi tayo mismo na mga disciple ng Panginoon, every time na we are facing trials, problem, or persecution man sa ating pananampalataya, with the power of Holy Spirit, kapagtatagumpayan natin to. The Holy Spirit is our helper, comforter, guide, and empowerer. So, dako na po tayo sa fruit of the Holy Spirit, or sa gift. Ayan, so, dwelling gift and the fruit of the Holy Spirit. Next slide. Ayan. So, ano ba yung purpose ng gift and the Holy Spirit sa mga believers, no? Sabi doon, the fruit is for the character and the gift is for the power. So, Yes. ayan. So, yung fruit daw is for character para sa ating mga mananampalataya na ma-develop or mas makita pang mas mag-develop para sa atin. So, mamaya tatalakayan natin yung fruit of the Holy Spirit and gift. So, meron daw siyam na gift of the Holy Spirit, no? So, sabi dito, makikita to sa 1 Corinthians 12, 4-11, and Acts chapter 2, verse 3-4, no? So, sabi dito, the word of knowledge. So, yung word of knowledge daw is yun dito, yung pagti-teaching or pagtuturo, no? Then, the word of wisdom. So, yung wisdom po. So, alam naman natin na lahat tayo is may knowledge. Pero yung wisdom is nanggagaling sa ating Panginoon, no? So, ito, isa sa mga gift ng Holy Spirit sa atin, no? So, pangatlo is yung gift of prophecy. So, once na sinabing prophecy is yung makikita mo yung anong mangyayari sa hinaharap with details, no? For example, kung ano mangyayari sa hinaharap sa date na to, yun po yung prophecy, no? So, ito yung mga gift ng mga Holy Spirit, no? So, number 4 is gift of faith. Yan. So, lahat naman po tayo dito is may pananampalataya po, di ba? So, pero itong pananampalataya na ito is not by our own works. Di po ito nanggaling sa ating sariling kakayanan or sa sarili nating knowledge, kundi ito po ay regalo sa atin ng banal na Espiritu. Then, working with miracles. Ayan. So, lahat tayo po ay may miracles na sa buhay natin. So, for example na miracles na lagi nating nararanasan is yung gumigising pa tayo sa araw-araw, no? So, may mga tao na yun, pagising na lang, wala na silang buhay sa kinabukasan, no? Pero tayo, yung isa sa mga miracles na lagi nating nararanasan is yung pagising natin is meron pa tayong buhay, patuloy pa natin nararanasan yung grace ng ating Panginoon, at higit sa lahat, patuloy natin nararanasan yung gift na pinagkaloob niya sa atin, no? So, number 6 is yung discerning of spirit, no? So, pag sinabing discerning of spirit, siyempre,
tayo bilang yung banal na espiritu is nagduduel na sa ating mga buhay. Minsan may mga tao, for example yung nangyayari kay Kuya Saldi, yung na-scam, di ba? Once na meron tayong duel, meron tayong discerning spirit, unang-una pa lang is mag-decision muna na ito ay lulukoy ka, dadayain ka. So, yun po yung isa sa mga gift ng Holy Spirit. So, discerning spirit. Then, different kind of tongues, no? So, ito po yung pagsalita ng speak of tongues. So, sabi dito, yung pag-speak of tongues is kailangan nating i-discern sa ating mga buhay, no? So, 10 reasons why every believer should speak of tongues. Number 1 is tongue is initial sign, and tongues for spiritual edification. Tongues receive as the Spirit indwelling presence. Then, praying in tongues will keep our prayer in line with God. Prayer in tongue simulate our faith. Praying in tongue keep us free from worldly contamination. Praying in tongues enable us to pray for the unknown. Praying in tongues give us refreshing. 9. Tongues give us forgive things, then speaking in tongues bring tongue under subjection. No? So, nung ako po ay nasa una ko pong siyempre alam niyo naman na galing po ako sa Baptist. Hindi po namin tinatalakay yung Holy Spirit, no? So, kasi sabi daw doon, ang explanation sa amin, yung mga disciple daw, during that time na sila ay nag-speak in tongues, is naiintindihan daw po ng mga tao. Pero sabi nga doon sa verse 2, kung babasahin niyo po yung buong verse 2, sabi daw doon, mga lasing daw yung mga disipulo, no? Pero sabi, si Pedro nag-stand na hindi daw yun, di sila lasing kasi umaga pa lang. So, they are filled by the Holy Spirit, no? So, yung last na gift of the Holy Spirit is yung interpretation of tongues, no? So, may mga believers na nakakapag-interpret sila ng mga sinasabi ng nakakapag-speak of tongues, no? So, it is gift of Holy Spirit. So, paano ba natin ma-attain itong mga gift na to? Unang-una sa lahat is dapat yung relation mo natin sa ating Panginoon masyadong malalim, then malawak, at higit sa lahat, dinediscern natin. So, dapat dinediscern daw natin yung mga gift na to. Hindi, wag nating antayin na yung gift na to is kusa na lang darating. So, hindi po ganun. So, yung gift of the Holy Spirit is kailangan natin i-discern. No? For example, gift of prophecy. Kung gusto mo mag-prophesy, i-discern mo na, Lord, sana bigyan mo ako ng gift of prophecy. No? Pero, itong once diniscern mo to, is hindi ito agad-agad ibibigay ng ating Panginoon. Diba? Anong ginawa sa 12 disciple? Sila ay nag-antay ng 50 days. So, tulad din ng 12 disciple, para ating ma-obtain natin itong 12 gift of the Holy Spirit is kailangan natin mag-antay. No? So, there's a powers in waiting. No? Siyempre, during our waiting, the Holy Spirit is kumbaga, i-comfort niya tayo, or i-allow niya tayo. Yan. So, sabi daw dito, gift falls in 3 natural division. So, next slide please. Yan. So, gift falls in 3 natural division. So, yung nabanggit daw na ating siyam na gift of the Holy Spirit is nahati pa sa tatlong division. So, una is gift of power. So, under gift of power is yung gift of faith, gift of healing, and gift of miracles. Then, gift of revelation, the word of wisdom, the word of knowledge, and the discerning of the Spirit. Then, last is yung gift of inspiration. Ito yung prophecy, interpretation, tongues, and different kind of tongues. So,
punta na po tayo sa fruit of the Holy Spirit. And so, bakit sinabing fruit, hindi fruits? Kasi itong fruit of the Holy Spirit is kumbaga, ano na siya, 9 in 1. Ayan. So, lahat to is makikita natin sa isang bunga. So, sabi sa Galatians 5:22 to 23. So, ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Memorize natin to, di ba? So, love, joy, peace, patience, or long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, love, seek the highest good of others. Hindi po ito self-love, no? Kasi pag sinabing self-love, it may also under pride, no? So, yung love na to is unconditional love. Unconditional love sa ating Panginoon, unconditional love sa ating kapwa, at higit sa lahat, unconditional love sa ating mga kaaway, no? So, joy, gladness that is not based on circumstances. So, yung joy daw is hindi nakabase sa anuman yung nangyayari sa buhay mo. Anuman yung either high or low, is yung joy na nararanasan is hindi po to is nakabase sa mga nangyayari sa buhay natin. Kundi itong joy na to is bunga ng Holy Spirit that dwells among us. So, peace, and so contentment or unity between people, no? So pag sinabing peace, so kahit meron ka mang problema dumating, kumbaga meron kang peace of mind, no? So once na meron kang peace sa buhay mo, talagang anumang problema man yung dumating sa or trials na ma-encounter natin, is hindi na tayo masishake, no? Hindi na tayo masishaken ng problem, kasi meron tayong fruit of the Holy Spirit, which is peace na nanggagaling sa ating banal na espiritu. Yun. So, yun. Patience or slow to speak and slow to anger. So, alam naman natin na dati, minsan tayo is sinusubok tayo ng mga tao, then minsan dumarating tayo sa nandun na tayo sa boiling point natin. Pag sinabing boiling point, parang nandun na tayo sa magagalit ka na. Pero meron ka pa rin choice, kasi from the fruit of the Holy Spirit, binigyan ka ng patience. So instead na magalit ka, meron kang choice na maging kalmado, maging mas lalo pa humaba yung pasensya mo, at higit sa lahat, yung long suffering, no? Ayan. So, yung pagtiis, for example, sa mga kasama mo sa bahay, alam naman natin na di natin, yung sa amin kasi, sa bahay namin is di pa mananampalataya yung mga kasama ko. So, ako pala. So syempre, sa mga gawaing bahay, kasi mahirap sila utusan, eh. So kasi sila, mga pinalaking may katulong. So, ayun. So, every time na, for example, yung mga baso, kahit saan na lang nilalagay, di ba? Kumbaga, kuya, or ako kasi gusto kong malinis sa bahay. Ayaw ko nung merong pakalat-kalat. So, yung time pa lang, parang, na ako, sinusubok na ako. Kasi, instead na magalit na ako, is ang ginagawa ko na lang is nililikpit ko na lang, no? So, ayan, so patient. Then, kindness. So, be merciful, sweet, and tender. Ayan. So, goodness, generous, and open-hearted, no? Pag sinabing goodness, kahit walang-wala ka na. So, once na meron kang goodness sa buhay mo, kahit walang-wala ka na, is ibibigay mo pa rin yung meron ka. Kasi syempre, higit sa lahat, alam mo yung being generous. Kasi alam mo yung bunga ng Holy Spirit is nasa sa'yo. Kaya natin itong nagagawa, yung pagiging goodness, no? Then, higit sa lahat, yung faithfulness, no? Dependable, loyal, and full of trust. Higit sa lahat, full of trust sa ating Panginoon, no? So, once we are
faithful sa ating pananampalataya. So, ano man po yung dumating sa buhay natin, problema man yan, still, mananatili pa rin tayo, no? So, sabi nga daw, yung paglilingkod is hindi daw palakihan ng church, kundi kung paano ka mag-grow spiritually sa sarili mo. Kasi, di ba, anong sabi ng Panginoon? Go and multiply. Hindi sinabi ng Panginoon na go and build church. Ang sinabi ng Panginoon is multiply. So, once you have faithfulness sa buhay mo, yun. So, you are dependable sa ating Panginoon. Kasi alam mo sa buhay mo na meron kang Diyos na mapagtatakbuhan or meron kang Diyos na magbibigay sa iyo ng support. No? Ayan. So, gentleness. So, gentleness being humble, calm, and not threatening, no? So, pag sinabing gentleness, so kahit meron kang mga nakasalamuhan na nakakainis, for example, sa trabaho, sa school, yung mga kaklase mo na hindi tumutulong sa mga project, ayan, or yung mga katrabaho mo na bida-bida, instead na magalit ka, is meron ka pa rin gentleness sa buhay mo, no? Instead na pagsabihan mo, yung gentleness na pagsabi sa taong ito is nandun pa rin yung kumbaga kalmado ka pa rin, no? Hindi yung pinagsasabi mong sabi na, galit ka ba? Hindi! Yan. Yan. Pero since meron tayong fruit of the Holy Spirit, siyempre, meron tayong gentleness sa buhay natin. At higit sa lahat is yung self-control, no? Or behaving well. So, tayo bilang isang Kristiyano na, siyempre, once na we are filled by the Holy Spirit or yung fruit of the Holy Spirit na to is makikita na sa buhay natin is meron na tayong self-control or higit sa lahat yung transformation, no, na makikita sa buhay natin. So, itong transformation na to is yung from old self mo or yung dati mong ginagawa is hindi na nakikita sa buhay mo. Then, syempre, mas pinapakita mo na yung character being isang Christian. So, pinapakita mo na yung character na bilang isang Kristiyano. No? So, ano ba yung gusto ng Panginoon sa atin bilang Kristiyano? So, itong fruit of the Holy Spirit. So, dapat i-discern natin na itong fruit of the Holy Spirit is makikita sa buhay natin. No? So, Holy Spirit dwells in every believers who repent their sin and accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Bear fruit and give and multiply. So yun lamang po para sa ating topic na ito. Amen. Tayo po'y tumayo at let us worship God. Hallelujah. Amen. Patuloy nga, O Diyos, pinupuri ka namin. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy, Lord, dadamhin namin ang inyong presensya, O God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're living hope. Your presence, Lord. We've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my
heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Lord God, this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more. Could ever come close. Nothing can compare. Our living gold. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, and my heart becomes free, and my shame